O mga kababayan, alam nyo ba na aside pala kay Cathy Binag ay mayroon pang isang lumantad na naman mga kababayan na tumistigo na nagbigay ng kanyang salaysay na Addictus Benedictus daw di umano si BBM. Matagal-tagal na ito mga kababayan at itago na lang natin siya sa pangalang Ken. At ewan lang din natin mga kababayan kung ano na ang nangyari sa kanya. Ang huling habiling ni Maharlika sa kanya mag-ingat ka baka gurgurin ka ni Lisa. Wala na tayong nabalitaan sa kanya mga kababayan. At ang ating pinagtataka, bakit hindi ito pinipick up ng mainstream media? Kagaya ni Cathy Binag mga kababayan, credible naman siguro si Cathy Binag dahil first-hand information yun sa kanya. Wala ni isang media ang pumansin mga kababayan, ganun kalaking pasabog. At eto mga kababayan, isa na naman nagbigay ng kanyang salaysay mga kababayan. At ang sabi niya, bangag daw talaga si BBM. Panoorin niyo po ha. So, sorry. Si Ken pala. Ken? Ken! May pumasok si Ken. Yeah, Ken. I'm Ken. Yan ang boses ni Ken mga kababayan na interview ito ni Maharlika. Okay. Hi, Maharlika. I'm Ken. I'm the Ken who spoke to Joey and Sass a few months ago. Nakausap na pala siya ni Joey at ni Sass mga kababayan. Sa mga nagsasabing, baka ano lang yan, pakana, tinanim, dahil walang mukha. Pero hindi po basta-basta ang kanyang ginawa mga kababayan Hindi lang ito akusasyon mga kababayan dahil ang sabi niya, testimonya, first-hand evidence daw mga kababayan ang alam niya. And I'm a big fan of yours. I always listen to you. In fact, I hear your name all over Manila Golf Club, so I know that you have A1 sources. Alta ito mga kababayan daw di umano. Grupo ng mga mayayaman. Oh, thanks, Ken. So, are you from Manila or from... I'm based in England, but we usually go to Manila from time to time. So, I do know that you have really A1 sources, especially when you're talking about Bongbong being bangag, because Bongbong being bangag. for a fact, I know I was there. I have personal knowledge May personal knowledge daw siya. of the place where they did the sessions in Rockwell. Kung saan nagsisession doon sa Rockwell mga kababayan. It's in Rizal Tower, right? In the penthouse where Penthouse. Maricel lives. O kung saan daw nakatira si Maricel. Mayroon daw siyang first-hand knowledge mga kababayan ha. So, I can speak for a fact that everybody in their circle knows that he is taking illegal drugs. Siya ang may sabi niya. He is addicted to cocaine. NBI, Tore, bakit hindi nyo ipatawag ang taong ito? Para malinawan Kung nagsasabi ba yan ng totoo o hindi. Gamitin nyo ang Interpol. Dahil mga kababayan, libo-libo na kung hindi milyon-milyon ang nakakita ng video na ito ni Maharlika. Ngayon nga lang natin ito nakita muli mga kababayan sa TikTok. Pero it's a matter of national interest mga kababayan dahil ang nadadawit na pangalan dito ay ang ating presidente. Kung hindi man ito totoo, kailangan ito i-clear up ni BBM mga kababayan. I-deny man lang. Pero anong nangyari? Bakit pati yung testimonya ni Cathy Binag hindi man lang pinansing mga kababayan, hinayaan lang mamatay sa ang issue. Hindi man lang sinagot, wala ring medyang nagbalita. Ano din ito? Sir Vice, I couldn't understand why people are... Bakit pa rin siya hinahayal? I mean, a lot of people in government right now, even the cabinet members, more than half of the cabinet members are into it. Anong into it? Into drugs? PNP? NBI? More than half daw sa kabinete member are into it. Then you were... when you were, I think I saw one of your shows with Cathy, and then you were counting how many cabinet members. Tama. Ilang cabinet more than a members? majority. Majority! Majority talaga. Ang ano? And even all... Yeah, go ahead. Majority sige, so, sabi mo may personal knowledge ka. Into it ang sinabi niya mga kababayan At ang topic nila ay droga. Yun ba? Hindi ito pwedeng iwalang bahala lang mga kababayan, di ba? Pero bakit parang, sige bahala ka dyan. Hindi nila pinapansin lang mga kababayan hanggang kalimutan ng tao. Hindi yan makakalimutan ng tao. Lalong dumadagdag ang suspicion sa utak ng tao niyan kung hindi yung sinasagot. I-ano natin sa mga kaibigan natin, mga nanonood sa atin. I-share pa natin. Bakit ka may personal knowledge? Connected ka ba sa mga friends nila? Paano? I won't say so much about that, but Okay. I won't talk so much about that daw. Pero, sige, pakinggan muna natin. I can appear, and yeah. But
I can tell you that, remember, diba, there was something happening with the maids, and then there was a gun, and then she pointed, kasi, Ayaw niya pag-usapan mga kababayan, bakit alam niya? Baka natatakot din siya. she cheated with Martin, remember? And Aha. then, that's why, nagkagulo sila there, and then, Kunento na lang niya mga kababayan yung time na nung doon daw sa condo ni Marcel Soriano sa Rockwell, yung mga panahong iyon. Siguro part siya mga kababayan sa mga tao doon na nagpupunta-punta sa condo sa penthouse ni Maricel. Ewan na natin nila. Yan ang kanya kinikwento eh. that's because of the drugs. That's why sila nagkaganon. Mm-mm. It was, in fact, Martin Martin Araneta ang tinutukoy niya mga kababayan ha. Yung kapatid ni Admiral who introduced na boyfriend ni Maricel Soriano. her to taking drugs. Kasi hindi naman siya addict before eh. Si Maricel daw mga kababayan, hindi daw addict before. Inintroduce daw ng kapatid ni Madam Lisa. Na si Martin Araneta. Yes, sa kaalaman lang ng ating mga tagapanood, ang tinutukoy ni Ken na Martin is si Martin Araneta, na ex ni Yes, Maricel. Martin Araneta. Go ahead. Yes. So for some time, they were in a relationship. And then, after that, nagkabalikan sila with Diana. So right now, in fact, ang funny part pa nga, si Diana kasi walang respeto kay Lisa. Sinasampal-sampal nga lang yan si Lisa eh. In one of the weeks, somebody died. Si Admiral, sinasampal-sampal. Helen was there, and then I think it was Susan Roses. In that week, parang sinampal pa nga niya si Lisa eh. So wala silang respect. The Araneta clan does not have any respect for Lisa. Ang sabi kasi mga kababayan, etong Araneta daw na pagka-Araneta ni Admiral, sila daw yung mga mahirap na Araneta. Kaya ngayon mga kababayan, parang naghihiganti. Mataas na kami. Yes. In fact, she didn't even study in New York. Hindi ko maintindihan. Baka sasabi nag-aral sa New York. Hindi naman siya nag-masters doon. I'm so New York, sabi ni Madam. Well, fake news. Katulad ng Fake news. Yeah. Yeah, so in Rockwell, going back to that, in Rockwell, so I won't reveal na, no, pero I was talking to some people in their household, and then real time, I know what's happening sa kanila. And then a few days after, I was there, dun sa kwarto mismo. Andun pala siya mga kababayan. Kaya niya alam. Kaya saan sila nagkakagulo. So, I mean, I'm saying this because para Are kasing, you afraid na in-expose mo to, Ken? Okay ka lang ba? yeah, we're okay. I mean, we have Bigyan natin ng more time si Ken kasi explosive yung kinakwento niya. Sige, Ken, go ahead. we have time, we have an opening, and we must be smart about it because Lisa is very organized and Lisa is very strategic. Kasi, I mean, Bongbong is bangag, so he wants So si Lisa daw talaga mga kababayan ang gumagalaw. calling the shots. And almost everyone from her circle in law school is the one calling the shots. So you have a lot of competent people. Even her batchmates from Ateneo would say na there's a team. Alam mo yan, magaling talaga. Plus the fact that some people are bangag. So may extra factor yun, di ba? Yeah. So there, I mean, so I mentioned that like I heard your name in Manila Golf, no? So like around 7 or 8 months ago. Isa Manila Golfer. Ano narinig mo? Well, they're talking about you. Paano mo nalaman? At they're talking about this mga elite, ano? Elite. Yeah. Although mga kababayan na hindi natin kilala itong taong ito mga kababayan. Hindi natin alam kung totoo ba o hindi ang kanyang sinasabi. Pero ang inaantay natin mga kababayan, ilang linggo na, ilang buwan na matapos niyang sinabi iyan. Bakit wala man lang statement sina BBM at Lisa na inakusahan silang ganyan? Kabilang na si Kati Binag, years na, di ba? Taon na ang binilang noon. Matapos ang expose ni Kati Binag, wala man lang din silang statement, ikaunti, at wala din sa mainstream media mga kababayan ang naglakas ang loob na magtanong. Kasi like you eat there and they take meetings there and then actually they talk about the SOPs there for government projects, which is like beyond 50% already. Imagine 50%, more than 50% of patong. And then you have to advance. And then some people don't even get the project even though they advance. Yeah. Proof of that is MVP. But I think they're making a regular with that. Even with GMA, you notice in the birthday of FLG, she went there. Ni Pumunta siya. Si Lisa went to FLG siya, pero parang si Felipe Gosol of GMA. When in fact,
one of their family members pinapalayo na nga sa anak ng mga Romualdez eh. Kasi they're in a relationship eh, yung mga anak eh. Pinapalayo na yung one of the granddaughters dun sa mga Romualdez eh. Kasi they know na you can't be in their circle if you're not bangag. Kasi even the cabinet members nga eh. Kaya totoo yun, though, you're talking about a room in Malacanang where they take, kasi for them to be able to monitor you and you're in a different time zone, ibig sabihin, gising sila. 3 o'clock, Gising hindi na natulog. Nocturnal. Yeah, nagmamonitor talaga sila. Mga bangag kasi. Wow, what a revelation, ano? At least na naririnig ng ating mga kababayan, ano, na kahit sa... Ano kaya itsura nito mga kababayan? Ano? Dapat lumantad siya siguro, no? May mukha na ba ito? Gaya ni Kati Binag, di ba? At hindi rin natin alam kung anong background ni ng taong ito mga kababayan. Pero si Kati Binag talaga, yung credibility andun mga kababayan. Dahil partner siya ng kaibigan ni BBM mga kababayan eh. Kabilang siya sa circle noon. Golf Club ay naririnig ang ating boses doon at talagang nako-confirm na may na yung mga information natin is A1. And thank you for that, Ken, ano? Ken. Na nagiging itong ginagawa nating very engaging na vlog, talaga namang interactive. Mas, kumbaga hindi na lang ako eh. Kayo na may mga personal knowledge na isi-share nyo sa ating mga kababayan na hindi ito kwento ko lang or hindi natin ginawa. But this is really... Marami nang nagsasabi ha. O, dumagdag pa itong si Ken mga kababayan. Tapos wala man lang denial. Kung may denial man ay parang hindi talaga magandang sagot mga kababayan. Sabi, fake news. O ganyan lang, wala na. Hindi niya ba kakasuhan sina Kati Binag? At eto, sina Ken, sina Nikki Cositeng. Yung iba pang mga kababayan nagsasabi na addictus benedictus. Huwag niyo sabihin, presidente, hindi paano pwedeng magkaso. Pero paano si Admiral? Pwede niya kasuhan yan. Hindi rin sinasagot mga kababayan. Dawit ang pangalan ni Admiral na naman dito eh. From the Puting Ahas. Yes, Na, correct. Yes, Yeah. baka may message siya kay Lisa Tanas. Yeah, just a few before you were saying kasi about the jewelries and the Rolexes, that's really true kasi sobrang cheap ng family neto pa mag-advance Cheap daw ang pamilyang yan mga kababayan. na mga jewelry. Imagine abot mo sa First Lady tsaka kay Sandro na Naghahangat pa sila ng mga jewelries, mga Rolex. jewelry and Rolexes. Yun talaga siya. Kasi iaabot mo sa kanila. For you to be able Para to have mapaboran? that civil government, you have to, it's like an ally for you. It's an ally for them. But anyway, thank you so much, Ken. Balik ka dito, ha? Para lagi-lagi tayo mag-usap dito at baka pwede kang Sino yan, Maharlika? Ken? co-host. Pag napagod ako. Yeah, sure. Yes. I can email you, then we can. Yeah, thank you sa revelation at sana hindi ka gurgurin ni Lisa. Na baka Sana hindi ka gurgurin ni Lisa. Junol na Yeah. Okay lang naman na magbigay siya ng statement mga kababayan. Mas mabuti pa nga yung ipatawag siya sa Senado at saka sa Kongreso. O kahit pa sa NBI, para magbigay lang ng statement. Protection din niya mga kababayan kung mayroon din siyang alam talaga ha. Dahil wala pong masama mga kababayan kung totoo ang kanyang sinasabi. Protection niya yan. Pero hindi siya pinatawag mga kababayan eh. Hindi pinatawag. Nayaan lang hanggang makalimutan lang yan ng mga tao. Pero alam nyo, sa mga circle ng mga bangag dito, alam nila kung anong sinabi ni Ken. Actually, bago ko umalis, isa sa mga malaking negosyante sa Pilipinas na nakilala ko, sinabi niya mismo na alam ng circle ng mga negosyante at So marami palang nakakaalam. mga alta, mga artista na talagang addict si Marcos Jr. Kaya nga ang tanong natin, speak up day na. Tayo mga kababayan, wala tayong ebidensya ngayon. Dahil unang-una, ayaw magpa-drug test mga kababayan. Pero, ang nasa atin lang ngayon mga kababayan, duda. Kaya nawawalan ng trust si BBM eh. Lagpak ang kanyang trust rating, Dahil hindi niya ina-address ang mga akusasyong ito mga kababayan. Kung hindi man yan totoo, dapat i-address niya. Pero kung totoo naman, delikado po mga kababayan. Hindi po nararapat na ang isang presidente ay addict. Magpagamot ka muna. Bumalik ka na lang sa trabaho pag magaling ka na. Dahil health issues yan mga kababayan eh. Pagiging addict. Gayon pa man. Wala silang pake mga kababayan dito sa isyong ito. Sa EDSA. At tara na po, at payag ka ba, yung palitan natin, papayag ka ba na addict pa rin ang presidente mo dating ng 2028? Wala tayong magagawa. Binoto natin, mag-antay tayo ng 2028. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.